Arestado ang isang babae na bigla na lang nanaksak sa Antipolo, Rizal. Hindi ito ang unang beses na nanaksak ang suspect na biktima raw ng pang-aabuso. Narito ang express report ni Faith Del Mundo. Sa kuha ng CCTV, makikitang nakaupo sa harap ng tindahan ang isang lalaki. Maya-maya may darating na babaeng may bitbit ng bag. Uupo siya sa tabi ng lalaki. Makalipas ang ilang minutong pagtambay, biglang tumayo ang babae, inundayan ng saksak ang walang kamalay-malay na lalaki. Tumakbo palayo ang nanaksak, habang ang lalaki humingi ng saklolo sa katabing bahay. Maya-maya lumabas na rin ang ibang mga residente para habulin ang suspect. Sa tulong ng mga tanod, nahuli rin agad ang nanaksak. Kwento ng pinsan ng biktima, katatapos lang nilang kumain ng 26 anyos na biktima nang mangyari ang krimen. Hindi rin daw nila kilala ang suspect. Nagpaalam po yung babae, makikiupo lang kasi napagod po siya. Bumalik na po ako dito. Tapos ang sabi ko, parang may nagkalabog. Nagulat po ako, sabi niya sa akin, daling ko daw po siya sa doktor. Kasi may saksak po siya. Pinakita niya sa akin yung saksak niya. Critical ngayon ang lagay ng biktima at nagpapagaling sa ospital. Sabi ng barangay, bago nito 3 beses nang nanaksak ang suspect. Dati rin daw siyang naabuso. Itong suspect nagkaroon ng namolestya o na-rape ata ito. Baka tumanim sa isip niya yung galit sa mga lalaki kaya ginagawa niya yun. Ayon naman sa Barangay San Luis kung saan nakatira ang suspect, 2023 pa raw siya labas-masok ng mental hospital sa Mandaluyong. Marami na rin daw siyang kasong kinakaharap. Yung una po niyang attempt nun, nireklamo po siya ng kapitbahay nila na may sinunog dun sa lugar namin, sa lugar nila. Then pangalawa po, nireklamo rin siya nang babato siya. Yung po pagka yung parang nalipasan po siya ng gutom, ganun. Simula po nung hiniwalayan po siya ng asawa niya, yun na po yung nangyari sa kanya. May laging ganun, pati yung anak niya, pinagbabalingan. Ganun. Todo tanggi naman ang 30 anyos na suspect. Wala naman po tunay na pruweba na ako po yung sumaksak noon. Hindi ko alam yung bagay na yun. Saka kung yun, wala na akong pakialam doon. Ayon sa isang psychiatrist, posibleng intermittent explosive disorder at act of revenge ang pananaksak. Mostly mukhang naipon yung kanyang emotion, naipon yung galit niya. Malamang doon sa history ng relationship, lagi siyang na-abuse verbally, physically, emotionally, and economically. Kaya dumadating sa point in time na nagkakaroon na ng outburst, nagsisimula as nanginginig, tapos pinagpapawisan sila o naninikip ang dibdib nila. Then once na yung aggressive act nila is nagawa na, they feel relief. Gumagaan ng pakiramdam nila na parang wala lang nangyari. Nagbibigay naman daw ang Department of Health ng libreng gamot para rito sa mga health center. May libre rin daw na teleconsult. Maharap sa kasong frustrated homicide ang suspect at nakapiit na sa Antipolo Police Station. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.